Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon. At ganun din po ang inyong mga mahal sa buhay ay kayo pong lahat ay okay. Alright? So, sa mga hindi pa po nakakilala po sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Alright? So, by the way, meron po tayong good news, no? Kung kayo po may Facebook account, no? Meron na pong Facebook page, no? Ang Batas Pinoy sa Facebook. So, paki-follow po ninyo ang ating channel, no? At paki-share din po ang good news na ito. At sa pamagitan po ng panibagong o additional platform po natin, ay marami po tayong ma-reach out na mga kaibigan, kababayan natin, no? Kasi po ito'y binigyan po natin ng daan ang mga napakaraming request po, no, ng ating mga viewers, subscribers na sana daw ay magkaroon din po tayo ng account sa Facebook. Okay? So, paki-follow po ninyo ang ating channel sa Facebook at paki-spread out din po, no? Paki-share and like din po and follow po ang ating channel upang sa ganun ay mas marami pa po tayong maabot na mga kababayan po natin na mabigyan po din natin sila ng legal na impormasyon o kaalaman, no, hinggil sa ating mga batas. Alright, marami pong salamat. At sa kakapasok pa lang, no, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay pwede po bang makahirit po sa inyo ng isang subscribe, share and like po natin, no, pakihit po yan. Lalo na po kung if you find our videos interesting and informative. Okay? Marami pong salamat. Okay, so ang bigyan po natin ng daan po ngayon ay yung sulat po sa atin ni Myrna Gutierrez. Okay, sabi niya dito, Attorney, kung buhay pa si Lolo, no, 8 years old at married to certain purita, sabi niya, deceased na ang asawa. May dalawa yung silang, may dalawa yung, may dalawang anak sila. Yung isa ay deceased na din at may asawa at dalawang anak. Yung namayapang anak, pwede bang ibenta ng lolo na hindi kasama ang mga apo? Alright? So, ganito yon. Assuming na base sa pagkaintindi ko dito sa sulat mo, during the time na buhay pa ang inyong nasabing lolo, okay? Married siya, yung kanyang asawa na si Purita ay pumanaw. And then, nagkaroon siya ng dalawang anak, okay? Ngayon, binenta ni Lolo yung kanyang property, okay? Dahil may anak din si Lolo na pumanaw na, siyempre nagkaroon ng apo, okay? So, ang tanong dito ay pwede bang ibenta ni Lolo na hindi kasama yung mga apo? Okay. So, ganito yan, tulad ng sinasabi natin, no? Ang mag-asawa, anumang napundar nilang ari-arian, no, ay ito'y may tuturing na isang conjugal property, okay? Or hindi or maaari ding may tuturing na absolute community property, especially kung sila ay kinasal, no? Nung effective na ang ating family code no August 3, 1988. Okay? Now dito, no? Dito in-assume natin kasi we're talking here of 8 years old na si inyong lolo, that he was married to certain Purita. So, ang kanilang property relation, ang pinaka-default na property relation nila is of course, no, yung conjugal property regime, no, in the absence of prenuptial agreement, no, between the spouses. So, ganito yun. Dapat kasi, no, ang mga apo, no, mag-i-inherit lang yan tulad ditong sinasabi kung ang kanilang magulang na anak ng lolo ay pumanaw na. So by right of representation, yung mga apo, kung ano man yung parte ng share ng kanilang magulang na pumanaw, no, ay dapat mapupunta sa kanila. In short, hahalili yung mga apo doon sa parte o mana o legitim ng kanilang pumanaw na
magulang na anak naman ng lolo. So, ngayon, ang tanong kasi dito, puwede bang ibenta ng lolo na hindi kasama na hindi kasama yung mga apo. Of course, puwede po niyang ibenta lamang 'no, tulad ng sinasabi natin kung ano yung napupunta 'no, na share sa inyong lolo. Halimbawa, tulad ng sinasabi natin 'di ba, ang kanilang ari-arian is governed by conjugal partnership of gains. So 'pag pumanaw po ang isa sa kanila, katulad pumanaw si Purita, yung kalahati po nun, ng kanilang naipundar ay mapupunta kay Lolo Berto de Lubert 'no, kasi bilang share niya sa kanilang conjugal property. Yung natirang kalahati naman, okay, yun yung maituturing natin na net estate nung inyong, ng lolo 'no, nung namatay na si Purita, okay. Na ito naman ay paghati-hatian, equally 'no, ng kanyang mga tagapagmana. Sino yon? Siyempre kasama din yung surviving spouse. Sino yung surviving spouse? Di si lolo. Sino pa? At saka yung dalawa niyang anak, okay. So, ngayon yung isa 'no, ay pumanaw na, okay, nagkaroon din ng anak, okay. So in short, yung share 'no, yung share na yung dalawang anak 'no, dalawang anak ng lolo ninyo plus ang lolo, 'di tatlo sila. So equal sharing sila doon sa mga sa natirang kalahati 'no, kasi yung kalahati ay conjugal share 'yun. Yung natirang kalahati ay equal sharing 'yun sila. Sino yung sila? Si Lolo Bert at saka yung dalawang anak. Unfortunately, ay namayapa na po yung isang anak. Now, mayroong anak ito. So, yung mga anak nito, by right of representation, ito mga apo, by right of representation ay meron siyang karapatan na doon sa humalili sa supposed to be mana ng kanyang magulang. Ang tanong ngayon, maibebenta ba ni lolo na yung share ng mga apo? Ay hindi po, no? Kasi hindi po sa kanya yon. So ang mangyayari niyan ay dapat kasi niyan ang inyong lolo 'no, ay dapat magkaroon sila ng tinatawag natin no'n na extrajudicial settlement of estate 'no. Ngayon, kung hindi ito nagawa kasi maaaring doon sa unang panahon 'no, lalo na sa mga liblib na lugar, ay hindi naman nila alam kung ano yung, ang mga dapat gawin, okay. So hindi maaaring ibenta ng inyong lolo ang share nung kanyang, mga apo, okay. Ang maaari lang niyang ibenta 'no, as a matter of right, ay yung kanyang share niya mismo, yung kalahati 'no, one half ng kanyang share doon sa kanilang naipundar plus yung one third na share niya doon sa mana 'no, kay Purita ng kanyang asawang pumanaw na rin. So, in short, yung napaliwanag natin kanina, yung yung natirang one half 'no, ng kanilang naipundar, okay, ay paghati-hatiin ito equally ni Lolo Berto at saka yung dalawa niyang anak. In short, tag one third po sila. So, yung one half na conjugal share ng inyong Lolo Berto plus yung one third na kanyang mana o legitim mula sa kanyang pumanaw na asawa, yun lang ang maaari niyang pakialaman o ibenta, no, na hindi na kailangan pang consent ng kanyang mga ibang compulsory heirs. Okay? So, I hope na nabigyan natin ng kasagutan 'no, ang katanungan sa atin ni, ah, Myrna Gutierrez. Tandaan natin 'no, dahil 'pag ang 'pag ang, 'pag ang heirs o tagapagmana 'no, ay may maituturing sila na co-owners din sila doon sa property 'no. Kailangan mayroong partition kasi kung ibinenta po ito ng isang heirs na halimbawa si lolo binenta niya, hindi pa nagkaroon ng partition ay maaaring magkakaroon ng problema dito pagdating ng araw. Although hindi natin sinasabi 'no, na ang ginawang bentahan ng lolo ay hindi legal. Ang legal lang doon ay puwede niyang ibenta yung kanyang parte ng kanyang share na siya yung may-ari. Ngayon, tandaan natin ang mga ibang heirs ay co-owners kaya kinakailangan nga ay magkaroon ng partition upang sa gano'n ay
maiwasan natin ang kaguluhan, 'no, pagdating ng araw kung saan ba doon ang kanilang mana o parte, 'no, lalo kung ito ay tungkol sa lupa. Kaya mahalaga na bago sana, 'no, bago magkaroon ng bentahan o partihan man lang diyan, 'no, ay dapat magkaroon muna ng klaro, 'no, na partition nung kanilang mga ari-arian o kanilang mana, okay. So, I hope nasagot natin, 'no, ang katanungan sa atin ni Myrna Gutierrez. Alright? So, sa kapapasok pa lang, 'no, kung hindi pa kayo, puwede na may replay naman po ito, 'no, ah, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, 'no, kasi ayon po kasi sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi po sila subscribers. So, kung kayo po ay isa doon at if you find our videos interesting and informative, siguro po it's not really that burdensome, no? If I will request na if I can ask you to please click the subscribe, share, and like buttons po natin, no? So that you'll be able to, will be noticed by the algorithms of YouTube and marami po tayo ma-reach ma-reach out pa na mga kababayan o kaibigan natin or they could be your friends, no? At upang sila rin ay may mapupulot, no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So hanggang dito muna tayo and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless po.